Giangkon sa National Telecommunications Commission kon NTC nga dili pa makagarantiya ang pagparehistro sa SIM cards aron mailhan sa mga otoridad ang mga scammers. Kahibaluang base sa datos tiaging tuig 2023, mukabat sa 100 million ka mga Pilipino ang nakaparehistro sa ilang SIM cards. Sumala pa ni Attorney Alan Felix Macaraya Jr. nga dili magarantiya sa mga telecommunications companies nga mahatag nila ang data o impormasyon nga gikinahanglan aron nga mailhan ang mga scammers ug ang ilang mga modus. Wala sila balaod nga gidungag sa SIM card registration. Supposed to be na siya balaod nga idungag complementary nga laws. Authorizing any law enforcement agencies nga mo require sa telcos og divulge sa identity ani nga number. Or even identify kung ahani siya nga number. Wala man tayo balaod ana. So mo na siya nagka-problema na karon. Dugang paniini nga sa kasamtangan wala pay balaod nga nagbawal sa mga subscribers o users nga usa lang ka SIM cards ang pwedeng gamiton. Alayo niini, gibutyag usab ni Attorney Macaraya nga mamahimo lamang mailhan ang mga scammer kung ang korte na ang muhatag og kamanduan sa telecommunications companies nga muhatag og data sa gituuhang scammers ngadto sa mga otoridad. In the absence of any law, wala man sa good authority nga nag-enforce ang mga pugsod ng telcos, i-divulge na siya kay in fact sa SIM card Registration Act naging na siya absolute confidentiality, no? Dili pwede i-divulge sa telcos ang identity ng SIM card holder except kung ay court order. Secondly, napod tayo kuhaan nga kanang Data Privacy Act kay protected ba na siya sa data privacy. Ikatulo, kanang napo na sa Bill of Rights, kanang privacy of communication and correspondence. Dili ta ka basta-basta na kinahanglan mo agi sa korte. Ang mga SIM card users nga silang Betchay ug Fe ang sumala pa nakadawat na kaniadto og mga mensahe gikan sa mga unknown numbers nga tumong mamiktima kanila. Daghan jud kay na ma'am mga kuan pero thanks but no thanks. Diretso black. Goodbye. Ka-experience ko pero wag i-decline na nako kay scam ako nang maingana dili jud ko mutuo. Hugot usab ang pagpahimangno sa mga otoridad nga dili gilayong motuo sa mga ginapadalang mensahe o tawag gikan sa mga wala mailhing individual, ilabi na kung may kalabutan na sa isgutan ng kwarta. Bisag asa gina sila, bisag kinsa wala na sila ginapili. So as long as dili man importante kung kwartahan ta o dili, as long as natay kwarta, biktima gito sa scammer. So as much as possible kung na yung nagatawag sa tuwa, na ay ga-contact, na dili ato kaila, na yung magsultingan na nadaog daw ta sa raffle, pero wala man tayo gisalihan nga raffle, ayaw jud ninyo tagda. So dili na siya kinahanglan nga itagdon, dili na to kinahanglan nga pansinon, dili na to kinahanglan mga tagog kwarta. Sa karon, gilauman na lang sa publiko nga adunay mupanday og balaod nga muhatag og pagtugot sa otoridad nga dakpon ang kinsamang mapamatud ang scammer pinaagi sa mga impormasyon og datos nga makuha gikan sa telecom company sa nasud. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.